Handa raw tumistigo sa harap ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kahapon, sinampahan na ng mga reklamo sa ombudsman ang isang kongresista at alkalde sa Pangasinan kaugnay sa questionableng flood control project sa San Jacinto. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang doon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ang ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zoda Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umani nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar. Sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito. Nagboluntaryo naman tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. For me, I have nothing to hide. If they want to question me, if they want to call me in, I will make myself available to them. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin yan. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman ito humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-livestream ng komisyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.